So magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong si Saldico, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay nahuli na, natagpuan na o hawak na ng mga otoridad. Ngayon, kung maalala po ninyo, ilang buwan, halos isang taon na nagtago po itong si Saldico. At sa kanya pagtatago, naglabas po siya ng mga salaysay, testimonya o video. At sinasabi niya na ang may pakana, ang may turo, ang may sabi, ang may utos sa pangungulimbat sa pera ng taong bayan ay walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, nung nalaman po ng ating Pangulo na ito ngang si Saldico ay hawak na ng otoridad o ng isang bansa na kung saan ay naging katuwang po ng Interpol o naging katuwang ng ating mga kapulisan para dakpin, hulihin etong si Saldico, natitiyak ko na magiging malinaw na po o magiging maliwanag o malalaman na po ng taong bayan kung sino talaga ang may pakana at sino ang kasabwat ni Saldico sa kanyang pangungulimbat, sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Alam nyo, sa totoo lang, sa simula pa lang, ako para sa akin, alam ko naman na ito pong si Saldico, mayroon naman pong marami naman pong katibayan na tayo ay pwedeng ibigay sa taong bayan o ipakita sa ating mga kababayan na itong si Saldico ay tao po na nakarang administrasyon, kakampi o kasama nila. Ngayon, yung mga video na pinalabas niya para po sa akin, yun po ay kumbaga parang pagtatakip na lamang po niya sa kanyang sarili. Yun ay isang paraan para ipahid sa iba yung kanyang nagawang kasalanan, nang sa ganon ay ituring siyang biktima lamang ng isang makapangyarihang tao. Pero ngayon, natitiyak ko, nakita naman ninyo kung gaano po katuwa, kasaya. Ito pong ating Pangulo nung nalaman niya na nasa kamay na ng mga otoridad itong si Saldico. Talagang gustong-gusto na po ng ating Pangulo na makauwi, makarating si Saldico dito sa ating bansa dahil nga sa para malinawan ng lahat. Natitiyak ko na kapag hawak na o nandito na sa Pilipinas itong si Saldico, lalabas ang katotohanan. Ngayong kanyang mga naging testimonya ay inutos lamang ng isang taong naghahanap ng paraan para makatakas din sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo na kung sino yon. Yun yung taong ginagamit po na pananggalang ang Korte Suprema. Kumbaga sa ginagamit niyang kumbaga sa panakip o pananggalang sa kanyang mga kasalanan yung mga judge na inappoint ng kanyang ama doon po sa Korte Suprema. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa oras pong ito ay natitiyak ko na kabado na po itong si Saldico at natitiyak ko din na talagang nangangamba na siya, no? At na siyempre hindi lang siya, pati yung mga totoong kasabwat niya at totoong may kinalaman o nasa likod ng kanyang ginagawang mga kabalbalan. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin ay natitiyak ko na hindi lamang itong kalaban natin ang siyang nangangamba na sa ngayon, pati po, kung hindi ako nagkakamali, pati po itong mga kakampi nila na saksi o may alam din sa kung sino talaga ang mga naging kasama, kakampi o kasabwat nito pong kilala nating number one na kumbaga sa number one buhaya dito po sa ating bansa. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, 100% natitiyak ko na talaga pong malalaman ng taong bayan kung sino talaga at kung ano talaga ang
ang dahilan kung bakit dinamay niya sa kanyang kalokohan ito po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, marami pong nag-aabang, marami pong gusto na makita po itong si Saldico. Siyempre, nananabik po tayo na makita natin kung anong sasabihin ni Saldico, kung bakit niya nasabi yun at sinong nag-utos sa kanya para po sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So natitiyak ko mga kababayan na talagang lalabas at lalabas ang katotohanan. Sa akin lamang po, kaya siguro ginawa yun ni Saldico. Baka nagbabakasakali siya na pag ginawa niya yun ay maabsuelto siya kung sakaling maging Pangulo yung nag-utos sa kanya. Kasi alam ko, hindi niya gagawin yun kung walang nag-utos sa kanya. Natural meron pong nag-utos sa kanya. Kasi hindi niya gagawin yun eh. Alam niya sa sarili niya na mas matibay ang ebidensya na siya nga ay may ginawang hindi maganda. Alam ko at alam din niya sa sarili niya na may sapat na ebidensya ang Ombudsman, may sapat na ebidensya ang NBI, ang DILG, may sapat na ebidensya ang ilang pang mga ahensya na nag-imbestiga tungkol sa kanyang mga ginawang kasalanan. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko po na itong pagkakahuli dito kay Saldico, merong ilang mga personas na talagang magtatago dahil malamang siyempre wala nang ligtas si Saldico kailangan niya nang sabihin ng totoo. Malamang mas lalo pa itong madidiin sa kanilang mga, alam niyo na, sa kanilang ginagawang hindi maganda. So para sa akin, siguro itong nangyayari ngayon kay Saldico, itong pagkahuli kay Saldico, ay isang way na din para matuldukan na, matapos na yung mga kahibangan o yung mga panloloko, yung mga ginagawang kalokohan o pagnanakaw ng ilang mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. At syempre ito ay isang daan na din para matigil na yung lahat po ng kanilang paninira sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, natitiyak ko na lalabas at lalabas dito yung mga pangalan na madalas, palagi at talagang pilit na sumisira po sa pangalan po ng ating mahal na Pangulo. Puro na lang po sila paninira dahil sila po ay sirang-sira na. Kaya natitiyak ko na kapag nagsalita na po, nahuli na po, hawak na po ng Philippine National Police, ito pong si Saldico, tiyak ko, nalalabas at lalabas ang katotohanan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inabayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inabayan. Maraming salamat po.